Etong sila Carpio, etong asawa o yung mister ng ating Vice Presidente, mga boss chief amo, sir. Kasi isama mo na ang Vice Presidente ho, mga kababayan. Biruin mo yung sa Vice Presidente, ang lagi ho nilang sinasabi, ready at handang-handa kami na harapin yung impeachment na yan. Pero ano po ang pinapakita nila sa atin? Paglapit doon sa mga Supreme Court na ipahinto yung mga impeachment. O eto, soplak, yung kay Mans Carpio. Carpio hits AMLAC, Solon loses TRO bid on ITR record. Kapag ka nahuhuli, kapag ka nakikita, kapag ka nagigipit, no? Ang sasabihin, magsusumbong sa kung sino-sino. Natandaan niyo po, mga kababayan, nung hearing doon sa Kongreso, 18 out of 18 ho, mga bossing, yung nasa poll. Ano po? At yung sinabi ng AMLAC, natugma po doon sa binabasa ni Congresswoman Leila de Lima, mga kababayan. Kaya, sabi po ni dating Senador Antonio Trillanes, eto daw po yung mga listahan, mga kababayan, nung mga senador na posibleng bumoto para ma-impeach daw po ang Vice Presidente. Matuloy po yung trial. No, pero yung difference kasi nung kay Corona tsaka ngayon kay BP Sara. Si BP Sara is well known na may mga kaalyado talaga, 'di ba? Unlike nung panahon ni Corona hindi naman siya ganoon ka kalinsa. Tsaka kapopular. Oh. Sino-sino yung mga kaalyado ng Vice Presidente, mga kababayan? Siyempre, alam niyo na sila Bongo, Robin Padilla, si Bato de la Rosa. Si Bato, nasa na ba yung putang inang yun? hindi na nagpakita, di ba, Ma'am Len de los Santos? Si Bongo, si Bato, etong si Bongo, si Bato, tapos si Robin Padilla, sino pa? Yung dalawang Cayetano, di ba? Madami din mga kababayan Isa din sa dahilan kung bakit hindi mapauwi at hindi mapayagan ang dating Pangulo doon sa hinihiling nila na interim release. Kasi ito ba namang mga DDS na senador, meron pang pagpupulong doon sa Senado o nakita ng ICC. Sabi, hindi natin pwedeng payagan to na makalabas o pagbigyan yung interim release. Malamang sa malamang, hindi na pababalikin ito. Ang lakas pa nung kapit sa Senado di ba mga kababayan? Dalawang Cayetano, Escudero, yan. Mga boboto sa DDS. Pero dito babanggitin din kung sino yung mga senador na posibleng bumoto para ma-impeach ang Vice Presidente. Wala siyang political leverage na pwedeng sabihin dun sa mga ibang susuporta sa kanya na pwede kitang siraan. Pwede ba natin asahan yung gano'n? Ganun po. Ang assumption still is pagka nilatag niyo yung mga senador, kung i-analyze nyo ngayon, asan sila? Meron tayo sasabihin mga principled votes. Ito yung magbabase nung boto nila sa ebidensya. Sabihin mo nang nasa 10 yan. Meron namang mga unprincipled votes na tipong kahit makita on record na bumaril itong akusado sa EDSA, maliwanag na, i-acquit pa rin. Yun yung unprincipled. Sila sila Bato, si Robin. Ayan niya, si Bato, si Robin, sila Bongo. Yan yung mga yan, sila Cayetano. People votes, 5 yon. Meron kang siyam na na sabihin nating transactional votes. Okay. Ito yung naaareglo. Ika nga, masakit man pakinggan, pero political reality dictates na ganun. Na sila, na pwede silang pumaling dito, depende sa ebidensya at dun sa areglo. Alright. Without naming names, Senator, do you have some may listahan ka ba sa isip mo kung sino-sino yung alam mong kahit pitong tumbling dyan sa Senado hindi boboto? Mag-a-acquit. Lima po. 5 po yan. Okay. So, 5 yung hindi. yung mag-a-acquit. Yung mag-a-acquit. Yan, 5 yon. Sure. Sure na yan. Kaya nga kahit na ng ebidensya lumabas dyan, mag-a-acquit sila. Tsaka sila Robin Padilla, makakapal lang mukha niya mga yan.
Diba? Hindi pa nga ho nakikita yung mga ebidensya, hindi pa nag-uumpisa yung trial. Ano sinasabi ni Robin Padilla? Yun po ang trabaho namin sa oposisyon. Lahat po i-oppose. Tingnan nyo mga DDS. Ang liliit na mga utak ninyo. Tingnan nyo nga yung mga pinagtatanggol ninyo. Oh. Ang trabaho po namin dito sa oposisyon, lahat po i-oppose. Okay. So, meron 10. Si Aimee Marcos, Bongo, Bato, De La Rosa, si Aimee Marcos, nandiyan na din yan. Ano? Sino pa yung isa? Yung posible na sinasabi ni Senator Trillanes. Na ako, kumpiyansa ako na ito, titignan ito purely on evidence. Okay. Pag lumabas yung ebidensya, and confident kami na lalabas yung ebidensya na makikita nila na talagang nag-commit ng krimen si Sara, itong 10 na Sabi ni Ma'am Neng Gigi Escudero siguro, pwede. ito magko-convict. Okay. Merong siyam na maraming political considerations. Oh, for example, merong may kaso. Oo. Di ba? O, teka muna. O, Oo, tama si Jenny Ramos. Pang-5 si Marcoleta. Oo nga, 5. Yun yung tingin natin. Ho, pwede ano? kang pumunta dyan kung ayusin niyo yung kaso. Kung sabihin naman ni Sara, pagka ako naging presidente, papardon kita. O I-acquit. bigyan kita amnesty. O, Jinggoy, Escudero, Villanueva. Yan yung mga matutunog. Ay, hindi, si Marcoleta. Pati si Marcoleta pala. Sabi ni Senator Ping Lacson, mukhang may 500 million din na issue kay Marcoleta, ano? ano ba, i-acquit. Pwede rin siyang ganon. So, yun. Yun yung mga komplikasyon dito. Regardless of the evidence yun, ha. Pero, mas maganda kasi pagka lumabas yung ebidensya at makita ng mga kababayan natin na ay talagang guilty pala. At yun nga yung sinasabi ko kanina doon sa corona impeachment. Maliwanag kasi nung lumabas yung mga bank accounts din at yun nga talagang maliwanag paano mo pa sasabihin hindi ito lang yung dineclare pero ganito kalaki yung na-discover. So yun na yun. Di mas Baka may nalilito sa inyo, ha? Ang sinasabi at tinatalakay niya, yung eto yung dineclare na salin, 88 million. Tapos nung nakita yung sa bank account na labas-masok, aabot ng billion-billion. No? Kung pa-plus minus mo, yung pumasok malaki at yung minus, yung lumabas, dapat may matitira pa din na 2+ billion. Kaya lang, magtataka ka, bakit 88 milyones lang ang dineclare nila sa salin nila? mas mahihirapan silang mag-acquit pagka ganun yung ebidensya lumalabas. So it serves the purpose talaga. Kung Kasi nakakahiya na ho yun. Yan yung sinasabi ho natin mga kababayan, na ayaw ng mga side ni Sara Duterte na umabot po sa Senado dahil kahiyaan na po. Tapos ang sinasabi ni Senate President Tito Soto na open sila na i-live, ipakita sa mamamayang Pilipino yung mga kaganapan doon sa impeachment. O paano mo na lang, kung ikaw isang senador, tapos ayan na, talagang napakadaling intindihin, ito yung mga ebidensya malalakas. I-acquit mo pa din ba yun? Siyempre kahiyaan na po iyon. Mahihirapan ka ng i-acquit si Sara Duterte. bakit this early nag-declare si Sara na tatakbo siya sa 2028? Kumbaga, isa sa mga pwedeng leverage niyo. Yes. Diba? Panakot. Di ba? Kayong mga congressman, sa 2028, tatakbo ako sa pagka-presidente. Kapag kayo, bumoto kayo sa impeachment ko, mag-isip-isip kayo. Parang ganun ho yun, mga kababayan Pangalawa, para may maidahilan doon sa mga taga-subaybay, taga-suporta nila, kaya lang naman ako pinapa-impeach ng mga yan Kasi
nagdeklara na ako ng pagtakbo doon sa election sa 2028 eh. Ganar. Yun nga po mismo ang ginagamit niyang leverage. Tama po kayo. Kasi nung una, parang sa lahat ng service, talagang milya-milya labang niya eh. Buti nga ngayon may lumabas na survey na tabla. 46 all si Senator Rapi Si Rapi, Tulfo oo. tsaka si Sara. So ibig sabihin nun, beatable siya. Hindi na siya invincible. Kaya ngayon, bago pa magsimula yung impeachment yan, pagka lumabas to mga ebidensya, tatamaan yan, bababa yung numero niyan. Ang tanong, ito siguro pang huling tanong na lang po namin, Sentry. Yung nakikita kasi namin, tip of the iceberg lang. Kayo, nakita nyo na yung, if I'm not mistaken, pwedeng majority o yung bulto nung ebidensya laban kay VP Sara Duterte. Sa tingin nyo kaya masisway, mahahatak pakabilang dako yung perception ng mayorya ng mga Pilipino dun sa ebidensya? Tama si Ma'am Len de los Santos. Robin at Amy na lang, madulas, no? Wala pang ebidensya, Senador Tim. Wala pang ebidensya, hindi pa nag-uumpisa. Oppose na daw po sila, mga kababayan. Siyang lalabas kapag natuloy na yung impeachment trial sa Senado. Opo, ako ay very confident ganyan mangyari. Doon po sa tatlong articles. Doon sa betrayal of public trust, yung video, yung sinasabi ko nga ho kanina, na tayo nakita natin at talagang kinilabutan tayo. Pero maraming Pilipino ang hindi nakapanood ng video na yon. Mapapanood nila yan dito sa trial. At sila mismo, makita nila yon. Ano na to, game over. Yung kay Ramil Madriaga, bukod pa yan doon sa mga documentary evidence. Yung Mary Grace Piatos na, biruin mo, 450 million, clearing mo, puro bogus na mga ano. So, maliwanag po yung dokumento doon. Tapos, ito nga ilgat. Doon pa lang no, mga kababayan. Biruin mo, makikita doon sa mga perma, sa mga sulat, iisang tao lang yung pumirma. Tapos wala pa silang explanation kung sino yung mga Mary Grace Piatos, etc., etc. In wealth. Na all this time, nagpostura sila na simpleng mga tao, kumakain sa karinderya, natutulog sa kulambo, tapos galit sa droga, pero dito lalabas. Bilyon-bilyon ang pera ni Sara Duterte at ni Mans Carpio. Tapos, meron pa silang pera na tinanggap mula sa drug lord. Paggayan po ay Yan ho lahat talaga ang lalabas doon sa impeachment, mga kababayan. Sabi sa inyo, tayo na mga nakikinig, nanonood, nakasubaybay, yung dulo pa lang nung iceberg ang nakikita natin. Pero itong mga tao na to, yung mga nagsasaliksik, nag-research, at talagang pinag-aralan kung ano yung mga nangyayari, sila nakita na nilang lahat. So, malamang magkagulatan po. Lalo na kapag ka nag-umpisa na sa Senado, itong trial na ito, mga kababayan. Ano po? Kaya din naman po, di ba, yung Baste Duterte, ano tawag nila doon? Rage? Kaya naman po yan itinatag yan Bakit? Dahil ramdam at nakikita na po nila, mga boss chipamo, na malaki ang magiging talo nila sa impeachment ng Vice Presidente. Mga kababayan, no? Hanggang dito na lang muna tayo at nangangate yung akin lalamunan. Mamayang gabi, babawi ako sa inyo, no? Panibagong live mamayang gabi, alas 8 ng gabi, Pilipinas time. Sama-sama po ulit tayo. Ngayon, maraming salamat and God bless po sa ating